Shalom ho sa inyong lahat. Isa hong mapagpalang umagang aking bati sa inyo. Kayong lahat ng mga nanonood ng ating programang Word Made Flesh. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong binibigay niya sa atin na makapag-niig uli sa umagang ito sa ating pagtatanghal ng palatuntunang Word Made Flesh. Sa paghahanda po tayo natin sa pistahan ng Corpus Christi, the body and blood of Christ, ang katawan at dugo ni Kristo. Sa mga katuwid ang Eucharistia, sa mga katuwid ang Santa Misa na ating pinagdiriwang. Isa hong napakalaking biyaya nitong taon ng Eucharistiyang ito, the Year of the Eucharist, na isa hong parabang regalo sa atin ng yumaong si Juan Pablo Ikalawa, na mukha ko atang mapapabilis ang kanyang lumdag sa pagiging santo. Kasi ho, nung 13 ho ng Mayo, pinahintulutan ako ni Papa Benito Ika-16, Pope Benedict XVI, na talagang umpisahan na ang proseso ng pagtatanghal sa kanya bilang santo. Sa mga tuwid, hinihintay na lang isang talagang napaka-espesyal na himala para magamit dun sa pagtatanghal sa kanya bilang blessed. No? Kung kaya ho, magdasal ho tayong lahat sa yumaong si Juan Pablo Ikalawa na talagang nagmamahal sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa ating mga Pilipino. Kasi ibang-iba talaga yung pagtingin ng Santo Papa sa ating mga Pilipino. I don't know why it is like that, but it is a fact. Pagka nakakatagpo ng Santo Papa Juan Pablo Ikalawa, yung mga Pilipino, pagka sinabi ng Pilipino, he even stays and converses with them. It's so, he had such a beautiful experience dito, lalo na noong 10th World Youth Day ho, noong 1995, dito sa Maynila. Pumapaw ho talaga ang Maynila sa mga taong nakikita sa Santo Papa noon. Bata, matanda, hindi lang ho youth, kung tutusin. Brothers and sisters, eto ho ang ating kapistahang pinaghahandaan, ang Corpus Christi. Sana ho sa umagang ito, natawag niyo na ang inyong mga kapitbahay, mga kasambahay, mga kaibigan sa panonood ng ating programa. At sana meron kayong mga notes na kinukuha para yung kaalaman na inyong na pupulot dito sa ating programa ay talaga makikita nyo, umuulad ito, umuulad, babalik-balikan ninyo at may share nyo pa nga sa iba. Kung kaya ho, isa hong malulahating panonood ng ating programang Word Made Flesh ang aking bati sa inyo. Alalahanin ninyo kung paanong kayo'y pinatnubayan ni Yahweh sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan na nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng manna, isang pagkaing hindi kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh, na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang kumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawa at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng manna, isang pagkaing di ninyo kilala. Ito po ating pagbasang narinig mula sa aklat ng Deuteronomio, yung pong ika-5 aklat sa Lumang Tipan, ay nagsasalaysay sa atin kung anong nangyari doon sa ilang. Kung paanong yung mga Israelita na inilikas, nilabas ng Diyos mula sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto, ay nandoon sa ilang na matagal na panahon, 40 taon. Ibig sabihin, mahabang panahon. Tapos, doon sa ilang na yun, talaga namang sinubok sila sa iba't ibang paraan. For example, yung pagkain, pinaulanan sila ng manna. Manna ho, galing sa Hebreo,
ibig sabihin what, who, this. What is this? Kasi nung kinaumagahang paggising na nakikita nila, tumpok-tumpok po yung parang puting arena, parang ganyan ba? Kaya sabi na, who, what is this? Sabi nga, ayun ang naging origin ng salitang manna. The point is, sinasabi dito sa ating pagbasang ito, kung bakit pinahintulutan ng Diyos, subukin sila sa iba't ibang mga pamaraan. Gusto kasi makita ng Diyos kung sila ay maging mapagkumbaba at susundin yung kanyang mga utos. Brothers and sisters, meron hong dahilan ang mga pangyayari sa buhay natin. Kung meron pong mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga talagang hilahil sa buhay natin ito na dumadapo sa pang-araw-araw natin pumuhay, yun ho ay may dahilan para ho tayo talagang matuto sa Panginoon upang tayo talagang makatahak sa kanyang landas. Hindi yung gagawin lang natin ang gusto natin. For instance, hindi ho ba mga estudyante, for example, pagka nag-aaral sila, may mga bagay-bagay na itinutuka sa kanilang mga teachers, may mga assignments sila, may mga term papers sila, mga project papers na ganyan. Hindi lang yon, may examinations pa nga, para makita kung talagang dapat na silang pumasa sa mas mataas na antas o kaya mag-graduate. Importante yun. May dahilan ho yung mga pagsubok sa ating buhay. At makatitiyak ho tayo. Sinasabi ho ito ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi niya, tapat ang Diyos. Hindi niya kayo pahintulutang subukin na higit sa inyong mga kakayanan. Kundi sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng biyaya upang mapanaigan yun. Napakagandang bagay po noon. And so dito po sa pagbasa natin, sinasabi niya dito sa verse 3, ginawa niya ito, yung mga pagsubok sa atin, upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita, na dinamaan ni Yahweh. Brothers and sisters, sige nyo, napaka-importante ho nung pangungusap na yon. Na uulitin, sisitasin niya ng ating Panginoon sa Kristo. Nung siya tinutokso ng Diablo dun sa ilang, Nung sabi ng Diablo, gawin mong mga tinapay ang batong ito. Ang sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, hindi lang sa pamamagitan ng tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita na namamatawi sa big ng kanyang Diyos. Brothers and sisters, importante ho yun sa buhay natin. Tingnan nyo, pwedeng mayamang ka, pero ang dami mga mayayaman nagpapakamatay. Tingnan nyo, bakit nga ba? Akala ko ba may pera sila, meron silang kayamanan, hindi sila naghihikaw sa sentral. Wala naman ho kasing kahulugan ng buhay nila eh. It's so important to have meaning in life. At yung meaning ho yung kahulugan yun, binibigay ho sa atin ng Diyos yun. Siya ho ang lumalang sa atin, siya nakakaalam kung paano tayo dapat namumuhay sa buhay na ito, kung ano talagang pinagsisikapan natin para marating natin ng Diyos ulit. Importante ho yun na kung hindi, talagang walang kahulugan ng buhay natin. Kahit na yaman-yaman mo, talagang salat na salat ka, sa kahulugan. And that's, the best prescription for suicide. That's very unfortunate. Friends, sisters, tingnan nyo, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng kanyang Diyos. Friends, sisters, ito yung ang ginagawa natin din sa Word Made Flesh, sa ating programa. Pinakaliwanag natin ang salita ng Diyos upang sa ganung paraan talagang magkaroon tayo ng kahulugan sa ating buhay. Alam natin kung ano ang dapat natin ginagawa. Ang iyong salita, Panginoon, ay ilaw sa aking mga paa, liwanag sa aking daraanan. Yun po ang sabi sa Salmo, in Psalm 119:105. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang pinapaalala po din sa atin dito kung paano doon sa ilang, hindi lang nagbigay ng manna ang Panginoon, kundi yung tubig na pinabukal niya rin, mula doon sa batong yun, doon sa ilang. Of course, sasabihin ni San Pablo later on, yung batong yun ay si Kristo. Brothers and sisters, totoo nga naman, sa Ecclesia, nandito ang mga sakramento ng Panginoon, ang Eucharistia, for example, yung manna from heaven, kung tutuusin, at yung mga sakramento, for example, baptism na sinasagisag dito ng tubig na pinabanggit dito. And of course, lahat yung mga sakramento na nasa Ecclesia, yun ho yung papalala sa atin ng pagkalinga ng Diyos sa atin. Brothers and sisters, sa pagdiriwang po natin ng
katawan at dugo ni Kristo, yung Corpus Christi, body and blood of Christ, talagang dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon na yung kanyang pagkalinga sa atin, hindi nagmamaliw, hindi ho nagtatapos. Lagi hong nariyan ng Panginoon, bibigay sa atin itong manna na ito, ang Eucharistia, lalo na sa taon ito ng Eucharistia, at ang mga sakramento ho, na pinanggagalingan ng ating lakas, ng ating kasiglahan, ng ating paglago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pangibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pangibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ito pong ating pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga Korinto ay nagpapaunawa sa atin kung ano talagang Eucharistia na ating pinagdiriwang ngayon, ang katawan at dugo ni Kristo. Yun ho ang kahiwagaan ng Eucharistia. The word Eucharistia, Eucharist, ibig sabihin nun, thanksgiving. Thanksgiving. Yun ho ang katawan at dugo ni Kristo. Ibig sabihin, yung hostia ho na kinonsagra at yung kalis ng alak na kinonsagra ay hindi na ngayon tinapay o alak, kundi katawan at dugo ni Kristo. Si Jesus na ho talaga yun mismo. Yun ang pinagdidiinan ho dito ni San Pablo. Hindi ba yung kalis ng pagpapasalamat na ating pinagsasaluhan? Hindi ba yun ang ating pakikiisa sa dugo ni Kristo? Totoo nga naman ho yun, yung kalis na kung saan nagpasalamat ang Panginoon at kanyang binigay sa kanyang mga alagad. Sinabi, tanggapin niyo ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagong tipan na ito bubuhos para sa inyo sa pagpapatawad ng kasalanan. Brothers and sisters, si Jesus ho yun. Tapos ang sabi niya, hindi ba yung tinapay na ating pinagpipira-piraso? Brothers and sisters, tinapay na pinagpipiraso, the breaking of the bread. That's a technical term, yun ang tawag sa Eucharistia. Natandaan niyo ba yung dalawang disipulo ho papuntang Emmaus na sinabayan ni Jesus nung araw ng muli niyang pagkabuhay kasi sira-sira ng kalooban nila, pauwi na silang ganyan, iiwan nila komunidad. Pero si Jesus ho nakisabay sa kanila at in-explain ng scriptures, naunawaan nila kung anong ibig sabihin ng pagdurusa ni Kristo. Tapos nung nandun sila sa tahanan nila, kasi inibitahan nila si Jesus na tumigil muna para dun sa kanila sa gabing yun. Tapos nung nandun sila sa hapag, kinuha ni Jesus yung tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati iyon, pinagpira-piraso, binigay sa kanila. Doon nabuksan yung kanilang mga mata. Si Jesus pa rin, naglaho siya. Ayun na nakilala nila si Jesus sa pagpipira-piraso ng tinapay in the breaking of the bread. That's a terminology used by the early church to describe the Eucharist. Kasi pinagpira-piraso ni Jesus yung tinapay doon. Brothers and sisters, ang sabi dito ni San Pablo, hindi nga ba yung tinapay na pinagpipira-piraso natin, ipakikibahagi natin sa kanyang katawan? Brothers and sisters, totoo po yun na ang Eucharistia ho ay talagang si Jesus mismo, ang katawan at dugo ni Kristo. Sa mga tuwido, pagka tinatanggap natin yung Eucharistia, si Jesus ho ang ating tinatanggap. Kasi siya mismo nagsabi noon na itong tinapay ito ay kanyang katawan, itong kalis ng alak ito ay kanyang dugo. Wala ho tayong alinlangan doon. Kung yung iba, kung ano-anong kanilang kahulugan doon, that's up to them. Ang nagpapakahulugan ho dito sa Eucharistia ay ang Ecclesia. Ang Ecclesia ho ang nakakaintindi ng tunay ng sinasabit tinutukoy ni Kristo. Kung kaya, ang tinuturo sa atin ng Ecclesia, yun ang ibig sabihin nito, na itong tinapay, itong alak, pagkatapos ng konsagrasyon, ay si Jesus mismo. Wala akong kaduda-duda. Of course, yung yung katawan, yung dugo, tandaan natin, katawan ho yun at dugo ng buhay na Kristo.
Kasi kung hindi ho katawan yung na walang dugo, yung pagkakatawan walang dugo, bangkay ang tawag dun. No? Tapos yung dugo ho, hindi lang pwedeng dugo lang yun, nandun ho yung katawan. Hindi lang ho yun, nandun ho ang katawan, ang dugo, pagkatao, pagka-Diyos ni Kristo. Buong buo sa makatuwid si Jesus dun sa anyo ng tinapay, sa anyo ng alak. Did you hear that, brothers and sisters? Pagka tumatanggap tayo ng komunyon, maging yung konsagradong hostya lang ang tinatanggap natin, o maging yung konsagradong kalis ng alak lang ang tinatanggap natin, tinatanggap po natin ang ni si Jesus ng buong buo. I hope you understand that. Kasi nung sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, buhay na buhay po siya noon. Ito ako, sa makatuwid ang yun ang ibig niya sabihin, ito ang aking dugo, ito ako. Ang ganda-ganda ho nung kanyang pakahulugan doon na walang alinlangan na yung tinatanggap natin dito, ang Eucharistia. Brothers and sisters, importante ho para sa atin na makunawaan nating mahusay na mahusay kung ano itong kahiwagang ito ng Eucharistia. Dahil ho, ngayon lalo na, ito ang taon ng Eucharistia na parang regalo sa atin ng yumaong si Juan Pablo Ikalawa. Pinagpapasalamat po natin sa Panginoon to na binibigyan tayo ng isang taon na talagang parang pag-isip-isipan natin, pagmuni-muni natin, ano nga bang ibig sabihin ng Eucharistia. Tandaan po natin, ang Eucharistia ang pinaka-sentro ng buhay natin. At nagpapasalamat tayo kay San Pablo na nagpapaalingaw sa atin mula pa ng umpisa na talagang itong tinapay at alak na kinonsagran ni Jesus ay si Jesus nga mismo. Nagpapasalamat tayo sa kanya, kay San Pablo, na ang kanyang turo ay pinapaalingaw hanggang ngayon ng Eklesiya. Kasi yun ang turo ni Jesus, inuulit-ulit ng kanyang mga apostoles at pinaalingaw sa atin ng Eklesiya hanggang ngayon. Winika ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang tinapay na bibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ang siyang may buhay Diyos, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na iinumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ito pong ating pagbasang hango kay San Juan sa bandang dulo po ng chapter 6. Mahaba po yung chapter 6 na ito. Tignan nyo, nasa verse 51, 58 tayo ngayon. Nagsimula ho ito dun sa pagpaparami ng tinapay na ginawa ni Jesus para doon sa mga tao na nagugutom, sumusunod sa Kanya. Pagkatapos ho noon, hinanap-hanap yung ng mga tao si Jesus kasi kumain sila ng isang araw, gusto naman nila ng free lunch, parang ganyan. Tapos ang sabi sa kanila ni Jesus, ba't mo ko hinahanap? Dapat ang hanapin nyo ang tinapay, ang pagkain na hindi magmamaling, hindi mauubos. Na-intriga ho sila noon. Sabi nila, bigyan niyo ho kami ng pagkain ito. Tapos ayun, magsisimula doon ang pangangaral ni Jesus tungkol sa tinapay na bumaba mula sa langit.
the whole chapter ho halos yun. Jesus is gonna speak to them in words of wisdom. Parang ho siya yung lady wisdom, yun hong karunungan sa lumang tipan. Kasi sa lumang tipan, for example, the book of Proverbs, the book of wisdom, dun ho'y nagsasalita yung karunungan at nangaanyaya siya ng mga taong makiisa sa kanyang piging kasi naghanda siya ng isang piging. Si Jesus, ganun-ganun ang kanyang pagsasalita. Inaalok niya ang mga tao na dumalo sa kanyang piging. Tanggapin siya bilang kanilang Panginoon. Tanggapin siya bilang karunungan galing sa Diyos, etc. Ganyan. Yun ho yung takbo nung pangungusap ni Jesus dito sa chapter 6 nga hanggang verse 50 ho. Nung verse 51, parang kumambyo si Jesus, magpapalit siya ng parabang tema. At sasabihin niya, tulad nung narinig natin, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Sabi niya ganyan. Tapos, ang tinapay na ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Iba na ho ang usapan ngayon. Pag-uusapan na ho ni Jesus yung kanyang laman, yung kanyang dugo. In fact, paulit-ulit yan didiinan yung kumakain ng kanyang laman, umiinom ng kanyang dugo, yung unang may buhay Diyos. At bubuhayin ni Jesus yung taong yun sa huling araw. Brothers and sisters, napakahalaga ho nitong pinapaksang ito ni San Juan. By the way, para sa inyong kaalaman, tignan nyo, doon sa huling hapunan, si Mateo, Marcos, Lucas, isinalaysay ho nila kung paanong itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia doon sa huling hapunan. Nung kinuha niya yung tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan, kinuha niya yung kalis ng alak at sinabi niya, ito ang aking dugo. Pero kay San Juan ho, kung matatandaan ninyo, wala hong pagtatatag ng Eucharistia na isinasalaysay si San Juan doon sa huling hapunan. Bakit kaya? Kasi nga ho, una sa lahat, siya ho yung huling-huling evangelista. Chances are, yung mga Kristiyano noon, na alam na nila yung nangyari doon sa huling hapunan kung paano tinatag ni Jesus yung Eucharistia doon sa pagtagpong yun. Sa magitan nga ng tatlong mga evangelista, Mateo, Marcos, Lucas. Pero hindi lang ho yun. Si Juan mismo, dito ho sa chapter 6, ay nagsalaysay na ng tungkol sa laman at dugo ni Jesus na dapat kanin at inumin. Kung kaya, hindi niya nauulitin doon sa huling hapunan, kundi bagkus, iba yung tatalakay niya doon. Yung gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin, na sinasabi sa atin sa mga ebanghelyo, lalo na kisa ng Lucas, ipapaliwanag ni Jesus doon kung ano yung ito, gawin ninyo ito. Hindi lang pala yun ang pag-ulit ng ginawa ni Jesus doon sa tinapay at alak, kundi yung gawin ninyo ito ay yung halimbawang iniwan niya sa atin ng pagpapumbaba at paglilingkod nung hinugasan niyo yung paa ng kanyang mga apostles. Hindi lang yun. Gawin ninyo ito, itong tanda ng pag-ibig kong ito, na mag-aalay ng aking sariling buhay para sa inyo. Kasi sabi ni Jesus, chapter 15, verse 13 ni San Juan, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. Naialay ng isang taong kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yun nga ang gagawin ni Jesus kinabukasan sa Biyernes Santo. Gawin ninyo ito. Dapat nagmamahal tayo sa isa't isa. Nang ganun lamang hanggang sa pagbuwis ng buhay natin. Lalo-lalo na ang ating Panginoon. Sa mga tuwido, hindi natutukuyin ni San Juan yung pagtatatag ng Eucharistia doon sa huling hapunan. Kasi nga ho dito sa chapter 6 natin binabasa ngayon bilang ebanghelyo, dito sa kapistahan ito ng katawan na dugo ni Kristo, tinutukoy na dito ni Jesus yung kanyang katawan, yung kanyang dugo. Brothers and sisters, tingnan nyo ito. Si Jesus ho ang karunungan ng Diyos. Alam natin yon. Si San Pablo, tinutukoy niyang maliwanag na maliwanag yun eh. For example, in chapter 1 Corinthians chapter 1 ho. Ang sinasabi niya doon, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. In chapter 1 verse 24. Ang maganda nito, ito hong karunungan ng Diyos na ito, si Jesus, ay mag-iiwan sa atin ng kanyang sarili. Sabi ko nga sa inyo, pagka aalis mo ang isang tao, mag-iiwan siya ng isang alaala. Bakit? Kasi hindi niya pwede iwan ang sarili niya. Kasi iiwan niya ang isang alaala. Pero si Jesus hindi ho ganun. Hindi niya ho problema yon. Aalis siya pero may iiwan pa rin siya. Medyo mahirap kong gawin, no? Pero wala naman posible sa Diyos eh. Kung kaya, aalis siya pero iiwan niya ang kanyang sarili.
sa katawan at dugo, ang kanyang sarili mismo sa anyong tinapay at alak. Only God can do that, you know. At ginawa niya ho yun, tanda ng kanyang malaking pag-ibig sa atin. Yun ang sinasabi sa John chapter 13 ho. Minahal niya ang kanyang mga disipulo na narito sa mundong ito at papakita niya ang pagmamahal niya hanggang sa wakas. Yun ang Eucharistiyang tatatag niya rito sa huling hapunan. Tanda ho yun ang kanyang malaking pagmamahal sa atin. Brothers and sisters, tingnan nyo, ibinibigay ho itong Eucharistiyang ito sa ikabubuhay ng sanlibutan for the life of the world. Tingnan nyo, may cosmic dimension ho itong Eucharistiyang ito. Hindi lang for the church, for the world. Medyo malalim po itong kahiwagaan ito. Medyo siguro hindi natin na lubusang mauunawaan, lalo na sa isang maikli ang paliwanagan na ganito. You know, na ang Eucharistia pala, itong katawan na dugo ni Kristo, talagang ito ang nagsusustento, nagbibigay ng buhay, ng lakas sa sanlibutan sa mundong ito. Brothers and sisters, ewan ko ho, no? Kung ang pinag-uusapan ho natin ay Diyos, ang Diyos ho ay kapangyarihan talaga. He's a real power, real force in existence. Kung tutuusin, He is the one sustaining this world. Kasi ho, siya ang may likha ng langit at lupa. Tandaan natin yon. Pag ho sinabing may likha, ibig kong sabihin, lahat ng kanyang nilikha nakasalalay sa kanya ng todo-todo. There is no discussion about that. Everything is absolutely dependent on Him. And so, brothers and sisters, ang Diyos ho, ang nilikha ng langit at lupa, kung kaya nga, talaga nakasalalay sa kanya ang lahat. And Jesus is God, you know, and so, hindi tayo magtataka kung sasabihin niya na ang tinapay na ibibigay kong ito, ang aking laman, ay para sa ikabubuhay ng sanlibutan. We know na everything here in this world, especially us, depend on God completely. You know, depend on God completely. And of course, Jesus is God. And the thing is, pagkatapos po nito, ang sasabihin ng mga tao, nagtalo-talo, paano mo bibigay nitong taong ito ang kanyang laman para kanin? Brothers and sisters, tingnan nyo, ang turing ng mga Hudyong yun, si Jesus tao lang. Doon sila nagkakamali. Tayo ho, ang pananaw natin kay Jesus, tinatanggap natin yung kanyang pahayag na siya'y anak ng Diyos. You know, yun ang ating pananampalataya, kaya tinatawag natin sa ating Kristiyano. Sumusunod tayo kay Jesus na ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Tulad na sinabi ni San Pedro. Ang tanong nila, paanong may bibigay? Wala akong problema ang Diyos, you know. Si San Lucas ho, for example, in chapter 18, verse 27, ang sabi niya doon, imposible ito sa tao, pero hindi imposible sa Diyos. You know? Yun nga mabibigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang katawan, you know, doon sa tinapay niya, at pwede natin siyang kanin. Hindi ho cannibalism itong pinag-uusapan natin dito kasi wala namang karne dito, no? I mean, nandun ho sa ilalim ng anyo ng tinapay at alak si Jesus, you know. Kung kaya hindi ho pinagdududahan ito. And of course, there were some miracles, you know, about the Eucharist, na talagang laman po itong kinakain natin dito kung tutuusin sa anyo nga ng tinapay. For example, at Orvieto, at Lanciano, sa Italy, for example, there are these miracles. And of course, this past days, for example, there is a Julia Kim in Korea na mayroong pinaghimalahan naman ng ganito. Medyo magandang matalakay ko yun. Ang sabi ho dito ni Jesus, dapat nating kanin ang kanyang katawan, dapat nating inumin ang kanyang dugo. Ibig sabihin, makiisa sa Eucharistia upang magkaroon tayo ng buhay Diyos. Buhay Diyos. Usually, that is sometimes translated buhay na walang hanggan. Hindi ho. Life eternal. Eternal life. Buhay Diyos. Maganda hong gamitin nyo. Tayo mga pare, I encourage you to use that. Because that's exactly what Zoe Aionios in the Greek means. You know? Buhay na karapat-dapat sa Diyos. Hindi ho hangganan na pinag-uusapan. May katapusan o walang katapusan. May hanggan o walang hanggan. Hindi ho yun. Anong klaseng buhay ito? Buhay Diyos. Buhay ho ito ni Jesus. Buhay ho ito ng Diyos Ama. Ang sabi pa ni Jesus dito, brothers and sisters, ang sabi niya, ang kumakain sa akin, mabubuhay dahil sa akin. Kung paano ang Diyos ay, Ama ay buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya, ang kumakain ng tinapay na ito at uminom ng dugo kong ito, ay mabubuhay dahil sa akin. Brothers and sisters, nakikita niyo doon, napaka-importante ho ng Eucharistia sa ating buhay. Bakit? Doon ang gagaling yung buhay natin. Ang sabi nga, ang turo nga sa atin ng Eklesiya ay, ang Eucharistia, ang pinakabukal at sukdulan ng buhay Kristiyano. The Eucharist is the source and summit of Christian life.
You know? Wala akong buhay Kristiyano kung wala ang Eucharistia. Napaka-importante ho na Eucharistia. Oh, by the way, pagka pinag-uusapan ho ito, siguro maintindihan nyo kagad kung gaano ka-importante ang mga pari. Kasi kung wala yung pari na inatasan ni Jesus na gawin yung ginawa niya, makapag-ulit ng ginawa niya sa karapat-dapat na paraan, wala akong Eucharistia. Napakahalaga ho nun. Can you imagine ho, the church without priests? You know? Pagka ho nawala yung mga pari, wala ho yung mga sakramento. You know? Wala ho lalo na Eucharistia. Kung wala yung Eucharistia, manlulupay-pay tayo. You know? Pagkain ho itong kailangan ng ating katawan, ng katawan ni Kristo, the church. So, brothers and sisters, sana sa pagkakataong ito, talagang bigyan natin ng halaga ang Eucharistia sa ating buhay. Sana handa ho natin ating mga sarili sa pag-iisa sa Eucharistia pagka nagmimisa tayo. Tandaan ho natin, ang misa ho, one way of looking at it is not just a sacrifice, it is a communion sacrifice. It is a banquet, kung tutusin. Pagka inimbitahan kayo sa isang party, anong ginagawa nyo? Anong pinakihintay-hintayin yung party doon sa party? Ito lang, hindi lang sa sayawan, malamang. Pagka tinanong nyo yung mga kaibigan nyo, natural yung kainan. Natural, the food. Yun nga eh. Pagka hindi ka kumain ng food na yun, na inihahanda ng host mo, you know, ng hostess mo ganyan. Anong ibig sabihin nun? Ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Minamasama mo ba yung food? O siguro may sira lang ng tiyan mo kaya hindi ka makain. O ayusin mo sarili mo kung tutuusin. Kasi akong sa misa ho, sa Eucharistia, wala akong diferensya yung food. Kasi the very food given us is the food from heaven, Jesus Christ Himself. You know? Kung meron mang isang dapat ayusin doon ang ating mga sarili, yes, let's be prepared to receive Holy Communion. How do we do that? Let's see ourselves. Kung meron ho tayong kasalanan mabigat, dapat magkumpisal muna tayo. You know, importante nakipagkasundo muna tayo sa Diyos, sa Panginoon Jesus, you know, para makatanggap tayo ng kanyang katawan at dugo, yung communion na yun. You know? Pero kung wala tayong kasalanan mabigat, pwede mong pagsisihan na lang natin ang ating mga sarili at tumanggap tayo ng komunyon. Importante ho yun. Napakahalaga nung pagtanggap natin ng Eucharistiyang ito. Brothers and sisters, nagpapasalamat tayo sa Panginoon para sa kapistahang ating pinagdiriwang na ito ng katawan at dugo ni Kristo. Sana ho mapagmakunawaan pa natin mas lalo. Napaka-importante ho kay Jesus nito, binigay niya sa atin ng Eucharistia, dala ng kanyang pagmamahal. Sana pagka tumatanggap tayo ng Eucharistia, taglay din natin yung mga damdamin ng pagmamahal. Sa dakila pong kapistang ito ng Corpus Christi, mula po sa ating mga pagbasang narinig sa umagang ito, ang dami-dami po natin talaga napulot palagay ko. Brothers and sisters, tingnan nyo, pinaalala po sa atin ang ating unang pagbasa mula sa Deuteronomio na talaga namang ang tao'y nabubuhay hindi lang sa pamamagitan ng pagkain, kundi sa salita na nagmumula sa bibig ng kanyang Diyos. And of course, yun yung salitang yun na napahahatid sa atin sa magitan ng ating misa po. Hindi ho ba't ang unang bahagi ng bawat misa ay ang liturgy of the word. Talagang pinagdiriwang natin ang salita ng Diyos, you know. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kinakausap niya tayo. Napakahalaga ho noon. And of course, yung manna na binibigay sa atin ng Diyos, hindi na ho yung manna na kinain ng mga hudyot na ngamatay, kundi itong tinapay na buhat sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ho, ang kanyang katawan at dugo, ang Eucharistia nga, na talagang nagbibigay buhay sa atin. Yun ho yung sinabi din sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasang narinig natin, na yung kalis ng pagpasalamat na pinagsasaluhan natin ay ang dugo mismo ni Jesus ang na binubuhos para sa ikapagpapatawad natin. Yun ang kinatubos natin, ang pagtubos para sa atin. Yun ang katawan ng Panginoong Jesus. Yun po yung ating pinagsasaluhan sa Eucharistia na talaga nagpapalakas sa atin dahil sa'y pagkain. Alam ni Jesus na kailangan natin ang tulong niya upang talagang maging matatag tayo sa pagsunod natin sa Kanya at maging tunay na mga disipulo. Kailangan ho natin ang tulong niya para ho tayo talaga makaunawa ng Kanyang banal na salita. Kung kaya ho, napaka-importante ng Eucharistia. And of course,
Doon sa ebanghelyong narinig natin, wala hong imposible sa Diyos. Kung sa tao man na parang kakatuwa at hindi pwedeng isipin na ibibigay ng isang taong kanyang sarili sa ganung paraan, ay naiisip po ng Diyos yun at napakatayog ho ng kaisipan ng Diyos, napakalalim ng kanyang mga panukala. Kaya nagpapasalamat na lang tayo sa Kanya. Yun ho ang ibig sabihin ng Eucharistia, pasasalamat. Sa misa ho natin dinadaluhan, tandaan ho natin, yung pong Eucharistia ay ating pasasalamat. By the way, gusto kong banggitin kaagad ng mabilis dito, yun ang pinag-aalayan ng misa, ano tawag natin doon? Altar. A-L-T-A-R. Yun ang parang acronym ho yun. Yung A ho is for adoration. Nandun ho tayo upang sambahin ng Diyos na talaga namang may likha sa atin. He is our creator, we are His creatures. Yung L ho, of course, naintindihan kagad natin, love. Yes, we express our love through the Eucharist, to the Mass, to the God who first loved us. And of course, T is for thanksgiving. Sabi ko nga sa inyo, the word Eucharist is Greek for thanksgiving, you know. Yun yung thanksgiving ang tawag natin dito sa misang ito kasi 2 beses nagpasalamat po si Jesus dito. Kung babasahin niyo yung chapter 22 ni Lucas. Tapos so, yung the next A is ask. We're here to ask for whatever we need in faith. You can ask for anything you think you need. And of course, you always add, not my will, yours be done. And it is of course a prayer always through Christ our Lord. And yung R ho, sa dulo nun, R is for reparation. We make reparation through Jesus. Hindi ho natin kayang magbayad sa ating mga pagkakamali, pagkakasala. Dala ng sarili natin si Jesus ho ang tumutubos sa ating mga kasalanan. Tapos so, yung R pa rin yun, ibig kong mapakahulugan doon, remind, recall, remember. You know, nandito po tayo upang mapalalahanan kung sino ang Diyos sa atin, kung sino tayo sa Diyos, kung anong pakay ng buhay natin sa panggitan ng salita ng Diyos. Yung pangaral ay ginagawa sa atin ng ating mga kaparian ng babahagi ng salita ng Diyos. Brothers and sisters, ito ho ang ating natutunan sa, marami pa ho, you know, na natutunan natin sa ating pagbasa araw na ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon po gusto ko makipagdasal kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos, Ama. Salamat pong marami sa pagdiriwang na aming pinaghahandaan ng Eucharistia. Ang pagbibigay ho ng inyong anak ng kanyang sariling katawan at dugo, ang kanyang sarili sa amin. Ibig po namin talagang pasalamatan kayo. Sana mas maunawaan po namin ang nakahiwagaan ito, the mystery of our faith, you know, the Eucharist. Aba, hinihiling po namin na sana'y ang salita ninyo ang talagang maging buhay namin, magbigay sa amin ng pag-asa at lakas sa pagtahak namin sa landas na ginuguhit sa amin ng Panginoong Jesus upang makarating kami sa inyong piling. Aba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nangangailangan, ang mga humingi ng panalangin namin, ang mga nagsitawag, nagsitext dito sa aming palatuntunong Word Made Flesh. At yun din ho mga tumutulong sa amin upang maitaguyod ito, ang mga friends and benefactors namin. Hinihiling po namin na yung mga taong nakapanonood nito at natutulungan ay antigin niyo upang tulungan kami sa pagtataguyod itong programa ito para sa mga kaluwalhatian. Aba, tulungan niyo po sana ang lahat ng mga namimigati, ng mga lumbay at pangunguli lang na daranas ngayon, yung mga naliligaw ng lidas, yung mga may pangangailangan, may problema, yung mga hindi makatulog dahil hindi na alam kung anong gagawin nila, yung mga magulang na hindi makapagpapasok ng kanilang mga bata at naghahanap pa ng pag-tuition at pagtustos nila. Aba, tulungan niyo lahat sila, lalo na sa mga taong tutulong sa kanila. Aba, nagpapasalamat kami lahat para sa inyong mga pagpapala sa amin, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo masaganang mga pangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan po, nagtatapos po dito ang ating program Word Made Flesh. Ano po, sa susunod na linggo, magkakasama po tayo uli. Sa buong linggo kong ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat.